Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Gio Santissima na ating kababayan kontra sa Thai fighter na si Arnon Yupang. Fight schedule ng mga ito, June 22, 2024, nagaganapin po sa Katayngan, Masbate. So ibig sabihin mga lods, dayo po itong Thai fighter sa labanan na ito. At doon mismo sa baluarte ni Gio Santissima, sa Masbate po magaganap ang bakbakan. Para po sa mga boxing fans na malapit po sa pagdadausan sa bakbakan na ito, inaanyayahan ko po kayo na panoorin ng live bilang pagsuporta sa ating kababayan. At shout out na rin po kay Idol Christian Baybayon. Mabuhay ka, Lods. Kaya naman, sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison at analysis, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino po ang inyong papaboran na sa tingin ninyo ay may malaking tsansa sa panalo. Sa panig ba ni Santissima o sa Thai fighter na si Yupang? Dahil detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging liyamado, saan nga ba naging dihado ang maglalaban o ang magkabilang panig. At inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nasa ganun makapag-desisyon po kayo. Maaring ito ay sa inyong desisyon, maari pong ito ay taliwas sa aking pananaw o prediction sa laban at siyempre maari din po na magiging pabor. Ngunit ang mahalaga po sa atin dyan ay ang makapag-desisyon po kayo. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang konti background dito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya, doon naman sa ating gagawing comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ndong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin patagalin pa, alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng Thai fighter na si Arnon Yupang. Bilang isang professional boxer, itong si Arnon Yupang po ay may impresibong kartada. 14 wins with 5 wins coming by way of knockout. May 4 na talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, isang bisis lamang ito nakatikim po ng knockout. May edad 26 anyos, height 5 foot and 6 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 35%. Last fight, April 6, 2024, si Asada Rakmit ang nakatunggali nitong si Arnon Yupang. Panalo by second round technical knockout itong si Yupang mga lods. Nakatikim ng talo by knockout itong si Arnon Yupang sa mga kamay po ni Virgil Vitor. Noong September 9, 2022, ang itinagal lamang nitong si Arnon Yupang sa mga kamay ni Virgil Vitor, 3 rounds. Scheduled 12 rounds of professional boxing na kung saan nakataya ang bakang WBO Oriental Super Featherweight title. Karanasan o eksperyensya ni Arnon Yupang. Ang pinakamatindi na kalaban nito mga lods ay ang katulad ni Virgil Vitor, Tsubaso Narai, si Kititat yung Sriv Vongs. Thailander to mga lods, yung mga ganong pangalan. Skills. Pangkalahatan, boxer puncher. Pressure first style, defensive style, counter style, lumalaban sa brulan o tututo na bakbakan. Masipag din kung bumabato ng suntok itong si Yupang. Pagdating po sa depensa, may mga butas po sa depensa din ang boksingerong ito na kung saan delikado sa counter. O maraming butas sa depensa. Itong si Arnon Yupang. Sa panig naman itong ating kababayan na si Gio Santissima. Bilang isang professional boxer, ito pong si Gio Santissima ay may impresibong kartada. 23 wins with 19 wins coming by way of knockout. May 7 talo. Ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 7 na pagkatalo, 2 beses nakatikim po ng knockout. May edad 28 anyos. Height 5 foot and 6 inches. Orthodox din ang stance itong ating kababayan. Knockout ratio 82.61%. Last fight, January 26, 2024.
Nakasagupan ito si Pablito Canada. Panalo si Gio Santissima by unanimous decision. Karanasan ni Gio Santissima. Dating world title challenger, dating nasa world ranking, at ang mga matitinding na kalaban nito ay ang katulad ni Emmanuel Navarrete, Joet Gonzalez, at marami pang iba. Ngayon, dadako tayo sa skills ni Kabayan. Boxer puncher din po. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban din sa burulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. Taglay ni Kabayan, ang sipag din sa pagbato ng suntok, power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, marami ding buta sa depensa si Gio Santissima. At isa sa dapat i-improve ni Gio bukod sa kanyang depensa ay ang kanyang stamina. Kasi itong si Gio mga lods sa mga little rounds na uubusan sa hangin. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Pagdating sa edad, parehong nasa prime ang dalawa maglalaban. Height, mas matangkad ng 1 inch ang Thai fighter. Parehong orthodox ang dalawa maglalaban. Pagdating sa knockout ratio, 82.61 ang knockout ratio ni Gio Santissima. Sa Thai fighter naman ay 35%. So lamang sa power naman itong ating kababayan. Activity fights. Last fight ni Gio Santissima, January 26, 2024. Last fight naman ng Thai fighter, April 6, 2024. So parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Pagdating po sa karanasan, lamang po si Gio Santissima. Dating world title challenger ito. Ngayon sa skills, parehong boxer puncher. Pareho ding may mga kakulangan sa depensa. At siyempre mga lods, idagdag natin sa advantage ni Gio Santissima, doon mismo sa kanyang baluarte, gaganapin po ang naturang bakbakan. Alam nyo na ang ibig kong sabihin, pagka doon po gaganapin, at dayo naman talaga si Arnon Yupang, which is Thai fighter po ito. So ngayon, sino Yamado? Sa height at reach lang nakalamang si Arnon Yupang, pero sa eksperyensya, sa power, lamang po si Gio Santissima. Sa skills, 50-50. Nakadepende kasi ito sa diskarte ng magkabilang panig at parehong may kakulangan pagdating po sa depensa. Okay, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko yan, Gio Santissima by technical knockout. Pinakamatagal ang 7 rounds. Kung sakali, di magawang may knockout ni Gio Santissima, sa tingin ko, malaki pa rin ang chance ni Santissima na manalo sa pamamagitan po ng unanimous decision or split decision. Bakit, Kuya Dong Sports? Lamang sa power na kung saan posible niyang maidomina ang buong laban. At siyempre, kung magkaroon lamang ito ng closed fight at dikit sa scorecard, kumo, nasa kanyang baluarte gaganapin ang laban, malaki pa rin ang tsansa na doon i-award kay Gio Santissima ang panalo. Maliban na lamang kung malayo ang distansya sa puntusan mga lods, pero hindi sa tingin ko hindi ganun kalayo to. Kaya mas malaki ang tsansa ni Gio Santissima, knockoutan o puntusan. Pero this is boxing, anything can happen. Hindi porkit medyo dihado ang Thai fighter ay walang tsansang manalo. May tsansa pa rin ito. Sa panig naman ng Thai fighter, kung mo siya dayo, dapat i-knockout niya si Gio Santissima. Kuya Dong Sports, may tsansa bang manalo? May knockout ang Thai fighter, gayong mababa ang kanyang knockout ratio? Opo, may tsansa. Lalo na kung magawa niyang mapuruhan si Gio Santissima. Hindi naman porkit mababa ang knockout ratio ay walang kakayahang magpatulog ito ng katunggali, mga lods. Siyempre, mayroon, lalo na kung makapuro. Dahil itong si Arnon Yupang, once na makapagpatama ito ng solido, magiging agresibo po ito. At siyempre, hindi na niya pagbibigyan or hindi niya bigyan ng pagkakataon si Gio Santissima. Kasi once na pagbigyan niya ng pagkakataon yan, na makarecover, once na mapuruhan niya ito, delikado siya. Dayo siya eh. At siyempre mga lods, kung sakaling sa puntusan naman, hindi porkit para sa akin si Gio Santissima ang mananalo dyan, ay walang tsansang manalo si Arnon Yupang. Siyempre mayroon pa rin po yan.
Dahil may kasipagan din sa pagbato ng suntok si Yupang, mga lods. Gamit ang kanyang height, reach advantage, posible niyang ma-domina din ang laban sa puntusan. Pero hindi yan ganun kadali. Kailangan magtrabaho ng husto ng TIE Fighter dahil siya po ay dayo sa labanan na ito. Pero kung akong tatanungin nyo, pabor ako kay Diyos Santissima na siya mananalo dito. Pero wag siyang magpakakampante dito kay Arnon Yupang, baka siya mapuruhan. At syempre, wag din pabayaan ni Diyos Santissima ang pagbato ng mga kombinasyon kasama ang pag-iingat. Kasi nga, masipag din itong si Yupang. Baka siya ay matatalo dyan sa puntusan. Malala pag natalo siya dito sa puntusan kay Arnon Yupang, mga lods. Lalong bababa ang kanyang value, kumbaga. Marami nagsasabi na itong si Diyos Santissima ay laos na. Hindi pa to laos, mga lods. Hindi pa matatawag na laos ito. May tsansa pa ito, bata pa ito, 28 years old lang. So, kung ma-master or ma-improve lang ni Diyos Santissima, mga lods, ang stamina at depensa, malaki pa ang, may tsansa pa rin itong si Diyos Santissima na makabalik sa world ranking. Oo. May tsansa pa ito. Bata pa ito, 28 anyos lang. Ilang taon pa bang itatagal ni Diyos Santissima? 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 7 years pa kung tutuusin. Yung ano lang, yung pagka-prime lang. Kasi hanggang 35 years old, masasabi natin nasa prime ang isang fighter. So, mataas-taas pa. May 7 years pa si Diyos Santissima sa boxing, mga lods. Posible pa niyang ma-improve ang kanyang galawan, ma-improve ang kanyang stamina. Posible pa yan. Oo. Kaya dito sa labanan na ito, wag lang siya magpakakampante. Kumo na sa kanyang baluarte, kumo siya ang llamado dito, ay hindi dapat siya magpakakampante. Kasi this is boxing, anything can happen. Hindi porkit dihado itong kanyang katunggali ay walang tsansang manalo. Tandaan natin, kamakailan lamang si Rimart Gabalio, number 1 sa ranking. Tapos yung kanyang nakatunggali, mukhang wala yata ang pangalan nun sa ranking, mga lods. Pero anong nangyari kay Rimart Gabalio? Na-upset. Kaya mga lods, masasabi kong huwag magpakakampante itong si Gio Santissima sa laban. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.